Good day everyone. Today po may tutorial po tayo ngayon about sa tethering po, no? Tethering ng camera, no? So tuturuan ko kayo ng 5 ways na alam ko sa pag-tether ng camera papunta sa inyong laptop or inyong monitor, no? So unang-una, ang gagawin natin ng tethering natin is gagamit tayo ng pakita ko na lang lahat ng cables na gagamitin natin, no? So gagamit tayo ng HDMI to HDMI, no? So HDMI yan, dito HDMI din dulo. Tapos yung tethering cable na susunod na gagamitin natin, ito naman. So gagamit tayo ng mini HDMI, ito, at saka HDMI, no? And then, so gagamit din tayo ng camera cable to USB, no? So ito yung pangatlong gagamitin natin na tethering cable, no? Tapos, ang gagamitin natin camera today is itong Canon 200D, no? Ayan. So bali itong mga ways na tuturo ko sa inyo, itong tethering gagawin tethering sa camera to monitor or laptop na gagawin natin is ito yung mga ginagamit ng mga photography o mga professional at saka yung mga nagsa business, no? Lalo yung gumagamit ng photo booth, no? Sa DSLR booth, yung mga nagpo-photo booth business, nag-food photography, ito yung gamit nila. Portrait photography, ito rin yung ginagamit nila. Portrait studio photography, ito rin po yung ginagamit nila, no? So ito po, panoorin niyo po para matutunan niyo yung mga ways na ginagamit nila or ginagawa nila para makapag-shoot na maganda. So yun ang gagawin natin is camera to monitor, no? Ito yung unang tethering na gagawin natin. So unang gagamitin natin dito, pinaka basic lang, is yung HDMI cable to mini HDMI, no? So wala tayong application na gagamitin dito, no? So ano lang, cable lang. So testing natin. So itong mini HDMI, didiretso nyo lang to sa inyong Canon camera. So sa mga mga mirrorless ang gamit niyo yata yung Type-C lang, Type-C to Type-C lang or Type-C to mini HDMI or Type-C to HDMI. So may nagamit ako ng R50 Type-C cable to HDMI lang. Yun lang yung cable nila, no? So magkakaiba ng cable about sa mga camera, no? Depende sa camera. So sa Canon 200D, mini HDMI to HDMI. So connect lang natin dito. I-on ko na yung camera natin. Tapos isasaksak nyo lang diretso sa monitor nyo, no? Yung dulo na HDMI. So ayan, kung napapansin nyo, kinonect na natin yung mini HDMI to HDMI. So direkto sa monitor natin, no? Or TV, no? So kapag nag-tethering kayo gamit yung cable na yon, so ganyan lang yung mangyayari or itsura nung inyong view sa inyong TV or monitor, no? So kinakopy lang na kung ano yung nakikita ng camera, mini-mirror lang niya, no, sa monitor. So yun po yung unang way natin para ma-tether nyo po yung inyong mga camera sa inyong device na output po, no? Output device. So ang second naman natin, no, na way na gagamitin natin is yung camera to laptop, no? So gagamit tayo ng application na to, yung gagamitin nating application, isa to sa ginagamit ng mga professional photography, no? Photographer, no? Sa studio nila, no? Normally sa mga photoshoot, no, pag nagpo-photoshoot sila, ito yung ginagamit nila. So ang gamit nitong application na to, ito yung Capture One Pro. So ginagamit nila to is shoot and edit, no? So pagka-shoot nila, pwede na sila mag-edit directly dun sa may application, no? Okay, so gagamitin natin cable dito is yung yung USB, camera to USB cable, no? Yan, no? Camera to USB cable, no?
So, open lang natin application natin yung Capture One Pro. So, tatanggalin ko na tong connection natin na una. So, para makita nyo lang kung ano yung, kasi medyo maliit yung laptop natin, para makita nyo lang kung ano yung view ng Capture One Pro is i-mirror ko yung laptop dito sa ating monitor, no? So, gagamit naman ako doon ng isa pang cable, HDMI, no? So, yung HDMI, nakakonekta to sa laptop at saka sa TV or sa monitor, no? So, ayan. So, nasa second, ano pa lang tayo, nasa second part pa lang, no? So, yung second natin is ang gagawin natin, ang camera to laptop. So, gagamit tayo ng application ng Capture One Pro, no? So, ang ginawa ko lang ngayon, minirror ko lang kung ano yung nakikita natin sa laptop dito sa monitor para makita nyo na itsura ng Capture One Pro. So, open natin yung application ng Capture One Pro. So, ayan. Ito yung Capture One Pro, no? 2026 version, no? Ito yung ginagamit sa mga photoshoot, no? Kung mayroon kayong mga indoor photoshoots, yung mga professional photographer, ito yung gamit nila sa studio nila, no? Capture One Pro. Ayan. So, ayan. Sa pag-connect lang nito, gagamit lang tayo ng ito, camera to USB cable. So, connect natin sa camera natin. So, ayan. Connect lang natin tong isa sa camera tapos yung isa sa laptop naman, no? So, ayan, kung napapansin nyo, nag-open utility natin. Close muna natin to. Hindi natin kailangan yan. Ay. So, ayan, kung nakikita nyo, connected na tayo sa Capture One Pro. So, pag kinonect nyo na yung camera cable to USB sa laptop, so, ganito yung makikita nyo. Punta kayo sa tethering, no? Sa tether ng app sa interface. So, makikita nyo nandyan na yung pangalan ng camera nyo. EOS Canon 200D sa atin. Tapos yung camera setting nyo. Tapos ito yung sample shoot. So, example, magsha-shot tayo, no? So, dito kasi, sa viewer nya, naka-portrait yan, no? Pero na-adjust pa naman yan. So, sa ibang topic na, sa ibang content natin yon separate na lang. So, papakita lang natin kung paano tayo nagtitether ngayon, no? So, testing natin, magsha-shot tayo. Yung pa-portrait na shot. Ayan. So, ito, magsha-shot tayo ng isa. So, yung mouse natin, shot natin. Ayan. So, ayan na. So, nakita nyo, real time siya. Kung ano yung isa-shoot nyo dun sa camera. So, lalabas na agad sa Capture One Pro. Tapos, pwede na nilang i-edit. Pwede na kayo mag-edit dyan, no? So, meron siyang, so, nakita nyo, may color dito, may adjustment. So, pwede kayo mag-adjustment. Parang ano lang, built-in na Lightroom. Itong Capture One Pro, no? So, ganun lang kadali mag-tethering ng Capture One Pro. So, ito yung, unaulit ko, ito yung mga gamit ng mga nasa professional studio, no? Capture One Pro, kapag nag-shoot sila, may mga model nila. Yan. So, shoot pa tayo isa. Yan, aso. 1, 2, 3. So, ayan. So, kung nagpaplano kayong magtayo ng studio, yan. So, kung nagpaplano kayo magtayo ng studio or portrait studio, ayan, pwede nyo gamitin tong Capture One Pro, no?
So kung kailangan niyo ng application, pwede nyo rin sa akin siya makuha or mabili. So DM lang kayo sa Facebook or TikTok sa Boss TV Tutorial, no? So ito na, no? So ito yung Capture One Pro, yung pangalawa. So yung pangatlo natin, yung pangatlong topic o pangatlong tethering. So yung pangatlo, ito, camera to laptop pa rin, no? Pero gagamit tayo ng application DSLR boot. So kung nagpo-photo boot kayo, familiar na kayo dito sa application na gagamitin natin, no? So ito yung DSLR boot, no? So gagamitin natin cable doon. Ito na rin, no, yung USB to camera, no? So since nakasaksak na, hindi natin tatanggalin. So normally parang ganito lang din setup ng mga nagfo-photo boot, no? So kung gusto niyo mag-photo boot, ito na yung pinaka-kailangan nyo. Ito na yung pinaka-setup nyo. Meron kayong laptop, second monitor, kumbaga. Ito. So, open natin yung application ng DSLR boot para makita nyo. So, ito yung logo ng DSLR boot, no? So, gamit natin dito yung version 7, no? So, kung nagtataka kayo, bakit DSLR boot yung nakalagay dyan? Kasi crack version lang to, no? So, yung na subscription base, ang nakalagay na po is Luma boot, no? So, kapag in-open yung DSLR boot na application, ito yung interface niya sa version 7, no? Makikita nyo agad kung ano yung mga event, no? So, paano siya gumagana, no? So, open lang natin. So, gawa tayo ng event ng samplean natin. Sample. Tapos ila-launch lang natin yung event. Tapos ayan. So kung mapapansin nyo, ayan, naka-live view siya agad, no? So sa photo booth, yan, normally may mga ganyan, naka-live view agad sa unang open. Yung iba naman style nila, naglalagay sila dito ng kung ano yung pangalan ng event or yung may birthday, no? So sa atin, para lang makita nyo sa tethering natin, so live view tayo, no? So example, ayan, magsha-shot tayo ng isa, ayan, ay, dito pala na. So sa photo booth, yung iba touchscreen yung monitor na gamit, so hindi nila kinokontrol yung shutter dito sa camera, so dito sila nagko-control sa application, no? Kasi hindi mo magagamit yung shutter button ng camera sa DSLR boot. So, it's either gagamitin mo yung touchscreen or yung mouse, no? Or yung ganito. Yung remote, no? So, ito yung mga ginagamit sa presentation, no? Sa mga sa PowerPoint, no? Presenter, no? Pointer. So, gagamit lang sila nito kung ayaw nyong gumamit ng mouse. So, ayan, napansinin niya. So, gagamit tayo ng presenter or yung pointer or yung remote para mag-shutter siya, no? So, ayan. So, ayan, no? Since wala tayong timer, automatic mag-shut siya. Ayan. Yeah, so, kung nagpa-photobooth kayo, gusto niyo ng may timer or gusto niyo ng may remote, pwede nyo gamitin to, no? Para hindi napipindot yung kliyente nyo or yung mga guests. So ayan, mag-sample tayo ulit ng isa pa. So ito normally na ginagawa sa photo booth, no? So example, yung kliyente nyo, naka-post na sila. So kiklik lang nila ito. Tapos, yan, example, yan. May 5 seconds na countdown para makapag-prepare sila ng post nila. Tapos after nun, ayan, may preview ng 3 seconds para lahat ng countdown is nasiset po yan, no? Tapos preview na may kasamang template, no? So ito, kung magtatayo ka ng photo booth, so ito yung kailangan mo naman, DSLR booth, no? Tapos, kung kailangan nyo ng application, DM lang kayo sa akin sa Facebook or TikTok, Boss TV Tutorial po, no? So ayan. So, ito yung pangatlong tethering natin, no? Gumamit tayo ng DSLR boot. Tapos, yung ginamit nating cable, yung USB to camera, no? So, yung susunod naman natin, yung pang-apat. So, close na natin itong DSLR boot natin.
So, yung pang-apat na ano natin, tethering, is camera to laptop, no? Laptop pa rin, no? Pero ang nangyayari, gagamitin natin yung ano, camera natin as webcam naman, no? So, paano natin gagawin yun, no? So, gagamitin natin cable is ito pong ano, mini HDMI to HDMI, no? So, para magamit nyo to as yung camera nyo as webcam, so, gagamit kayo ng ano, device. So, ito yung tinatawag na ano, HDTV video capture device, no? Video capture device, no? So, ilalagay ko sa description yung link para makabili kayo nito kung gusto nyo gawing webcam yung mga camera. So, normally ginagamit to sa yung mga nagla-live stream, no? Yung mga nagla-live selling or live stream, ito po yung gamit nila, no? Kaya malinaw po yung inyong kanilang mga video o yung mga live stream nila. So, testing natin so kung paano siya gumagana. So, bunutin ko na muna itong USB to camera. Off ko muna yung camera natin. So, ang gagawin nyo lang, itong mini HDMI sa camera, yung HDMI, nilalagay nyo dito sa ano, video capture device, no? Yan. Tapos, open natin yung camera ng laptop natin. Sample. So, ayan, dun sa pang-apat na tutorial natin, sa tethering ng ating camera. So, ang topic natin is camera to laptop, no? Camera as laptop webcam. So, ayan. In-open natin yung ating webcam dun sa ating laptop, no? So, para maging webcam yung ating DSLR camera, sabi ko nga, gagamit tayo ng HDMI to mini HDMI. Tapos, meron tayong video capture device, no? So, una-unang gagawin natin, i-connect natin yung ating mini HDMI sa camera. Tapos itong USB na to na nakakonect sa video capture device, lalagyan natin sa laptop natin. So ayan, connected na yung camera natin sa laptop natin, no? So bakit hindi siya lumalabas dito sa camera natin, no? Kasi active tong camera ng laptop natin. So i-disable natin to yung camera ng laptop natin, no? So ang gagawin niyo yan, para ma-disable niyo yan, pupunta kayo sa device manager, no? So tatype niyo lang dito sa search device. Yan. So device manager. Ayan, device manager. Just click nyo lang yan. So, hanapin nyo yung inyong camera, no? Ito yung camera. Ayan. Tapos, kung nakikita nyo, integrated camera. Dalawa na sila. Integrated camera at saka USB video. Yung USB video, ito yung ating DSLR camera, no? So, itong integrated camera, i-disable nyo lang. So, right-click lang kayo dyan, tapos disable device. Yan. So, pag disable nyo yung device, yan. Close natin. Close lang natin yung camera natin, then open tayo ng bago. Camera. So, ayan. Kunwari, na-disable na natin yung integrated camera dun sa laptop natin. Ibig sabihin, kung napapansin nyo, naka-blank pa rin, no? Bakit hindi pa rin siya lumalabas, no? Dapat lumabas na yung DSLR camera natin dito. So, meron ba? Bakit? Kasi, hindi pa nakabukas yung ating camera, no? So, on natin yung camera natin. So, tignan natin kung lalabas siya. Ayan. So, kung nakikita nyo, no? Ayan. Live view natin. Ayan. Kung nakikita nyo, kung ano yung nakikita ng camera natin, DSLR camera, siya yung nakikita ng webcam natin, no? Ibig sabihin,
yung ating DSLR camera is working as webcam na ng ating computer, no? So, pwede nyo na siyang gamitin. So, kung gagamit kayo ng example, of Studio, no? Tignan ko kung may OBS Studio tayo, may OBS. So, wala tayong OBS Studio, no? So, kung meron kayong OBS Studio, yung ginagamit sa live stream, no? Mga streaming platform. So, magagamit nyo na to, makakonect nyo to as video capture device, no? So, ito na yung magiging webcam nyo doon, no? So, ayan, no? So, kung plano nyo mag-live stream, mag-live selling, ito po yung kailangan nyo, no? Video capture device. So, ilalagay ko yan sa link sa description para madali nyo makita, no? Kung kailangan nyo yan, kung gusto nyo gawing webcam yung inyong camera, no? So, okay. So, tapos na tayo dito sa part na to. So, ano pa yung ano natin? So, yung kasunod natin, yung pang-5, camera to laptop, no? So, paano nyo iti-tether yan, no? Camera to laptop. So, gagamit tayo ng isa pang application, no? Which is yung Canon Utility app, no? So, downloadable to sa Google. So, pwede nyo rin magamit to. Sa mga studio nyo, pwede rin. So, open natin. So, ito yun, no? Canon Utility, no? Downloadable to lalo na. Kunyari, Canon yung gamit nyo. Canon Utility. Kung Nikon Utility, no? Tapos, kung Sony rin naman. Downloadable po yan sa internet or sa Google. So, open lang natin yung apps natin. So, close muna natin tong camera. So, ayan. Kung napapansin nyo, hindi siya lumalabas, hindi siya kumokonek. Kasi, mali yung cable na gamit natin. So, ang gagamitin natin cable dyan is ito lang. Yung USB to camera cable, no? Kapag gagamit nyo ay yung EOS utility or yung Canon utility na apps, ang kailangan nyo doon yung USB to camera cable lang. Hindi nyo kailangan ng video capture device, no? So, papalitan natin yung cable natin, off muna natin yung camera. So, ayan, nakakonect na yung ating USB to camera cable to sa ating laptop, no? Tapos, naka-open na rin yung EOS Canon utility natin na application. So, i-open naman natin yung ating camera kung magko-connect na ba. Yan. So, kung napansin nyo, lumabas na, nagbago yung application. So, ito na yan so, ibig sabihin, connected na yung ating camera, no? So, mapapansin nyo dito sa side na to, yung settings ng ating camera. So, may live view rin yan, no? Kung gusto nyo mag-live view. So, kung napapansin nyo, ito sa baba, no? May live view shoot, no? So, kung magpa-plan na rin kayo yung photography studio, pwede nyo rin gamitin itong apps na to, no? Since libre lang to. So, open natin yung apps. So, hindi siya lumabas. Ayan. So, antayin nyo lang. Kapag pinindit nyo yung live view shoot, antayin nyo lang. So, ito na yung pinaka-interface niya na naka-live view. So, lipat lang ako. So, shot tayo ng Yan. So, kung napapansin nyo, kung ano nakikita ng camera ko, yun din yung masushoot natin, no? So, shoot tayo. So, yung setting niya, nababago yan, no? So, gawan ko na lang ng separate na video, no? So, kung gusto nyo naka-landscape, naka-portrait, yan. So, para lang makita nyo, no? So, ayan. Ayan, nag-shot tayo. Ayan. Yung photos naman din, ayan. May preview rin naman. Ayan. So, matagal lang yung preview. So, shoot pa tayo ng isa pa. Then, pinagkaiba lang nito sa capture video, yung sa kanilang tutorial natin, yung Capture One Pro. Dito, walang edit, no? Yan, more lang. Yan, white balance lang yung edit niya. Ito lang. Siset mo lang yung white balance, pero technically wala siyang edit, no? Hindi siya shoot and edit. Shoot lang siya, no? Yan, shoot, tapos then save, no?
So, ayan. So, ayan. So, ulitin ko lang kung ano yung application na gamit natin dito is Canon Utility, no? So, kung Nikon ka, Nikon Utility app ang gagamitin mo. Or kung Sony ka, Sony Utility na application, no? So, ito, free lang to, free downloadable lang to sa Google po, no? So, ganyan. So, mabilis lang tayo dyan kasi hindi bihira naman siya ginagamit. Tapos, close na natin. So, yung last, no? Ano yung last, no? Camera to laptop pa rin, no? So, itong application na to, QDSLR Dashboard. So, ginawa ko na to ng separate na video. Pinost ko na to kung di ako nagkakamali. Kung paano mag-connect ng wire tsaka wireless, no? So, ipapakita ko sa inyo. Ito naman, ginagamit ng QDSLR Dashboard. Ang connection nito, natin dito, ang gagamitin nyo lang cable dito is yung itong gamit natin na USB to camera cable, no? So, dahil nakakabit na siya, hindi na natin tatanggalin. Tapos, gamit natin dito is QDSLR Dashboard, no? So, saan ginagamit to, no? Normally, ginagamit ng QDSLR Dashboard na to is combination to ng DSLR boot, no? So, kung DSLR dashboard lang ang gagamitin nyo, pwede kayo mag-shoot ng food photography kasi pwede kayo mag-shoot ng wireless dito or yung wired, no? So, normally, kapag may wifi yung inyong mga camera, mag-shoot kayo ng wireless na para hindi hassle yung cable, no? Lalo na kapag nagpo-food photography kayo, 'di ba? So, doon ginagamit to, tong QDSLR dashboard na to. Food photography normally, no? Tapos, ayan, kung kailangan nyo application nito, DM nyo lang ako sa Facebook at saka or sa TikTok, Boss TV Tutorial, no? Tapos, ginagamit din tong QDSLR dashboard as partner nitong DSLR boot. So, ginagamit siya as Photoman na application, no? So, kung familiar kayo dun sa mga roving photo booth, no? So, ito yung, ilan sa kanila, ito yung ginagamit, no? Itong combination ng DSLR boot saka QDSLR dashboard, no? So, nagsushoot sila wirelessly, tapos dumidiretso dito sa sa application natin. So, ginawa ko rin ito ng separate na video, panoorin nyo na lang. Hanapin nyo dyan sa channel natin, no? Sa YouTube, PisoNet Boss TV, no? So, pakita ko lang kung ano yung DSLR dashboard. So, ito siya. Yan, ito yung nasa screen nyo. So, open ko lang. Naka-open na yung ating camera. Yan. So, ayan. Kung makikita nyo, black screen siya, no? Kasi, may inaayos pa dyan. So, ayan. I-open natin yung QDSLR dashboard. So, gamit tayo ng wired, no? Wired connection po tayo. USB to camera, no? So, bali ayan. Kung napapansin nyo, naka-block pa rin siya. So, bakit naka-block pa rin yung application natin? So, kailangan nyo pindutin to, yung USB connection, no? So, bali, pwede rin siyang wireless connection dito. Pipindutin nyo lang to kung Canon. So, ginawa ko na yun ng separate na video. Hanapin nyo na lang sa channel ko, no? Sa PisoNet Boss TV sa YouTube, no? Or sa Facebook, TikTok, Boss TV Tutorial, no? So, dahil naka-wired tayo, pindutin natin to. Yan. So, kung makikita nyo, connected siya agad, no? So, ibaba ko lang yung camera natin. Yan. So, kung napapansin nyo, yan. Yan. So, maganda yung interface niya, no? Diba maganda? So, kung ano yung nakikita ng camera nyo, yun din yung nakikita dito sa monitor natin, no? Saka sa laptop natin, no? So, kung nag-food photography kayo or nasa portrait photography, pwede rin siyang gamitin, no? Sa studio photography, pwede rin siya. Tapos, Photoman, pwede rin po siya, no? Tapos, yan. So, yung wireless connection nito, ginawa ko na ng video, panoorin nyo na lang sa channel ko. So, ito yung ating QDSLR dashboard. Ito yung ginagamit sa Photoman. So, testing tayo, sample shot tayo. So, pwede nyo gamitin yung dito, yung shutter ng inyong camera. Yan. Yan, So, kung ano yung masyashot ng camera nyo, yun din yung mabibigyan nyo rito, no? So, bakit white? So, yan, magsasample shot tayo, no? Yan.
So, kung napapansin nyo, yan, kung may preview sa camera nyo, may preview rin po yan dito, no? Kung ano yung setting nyo sa camera, yun din yung mapipreview nyo dito sa QDSLR dashboard, no? So, mas effective na ginagamit ng QDSLR dashboard, lalo-lalo na kapag nasa food photography kayo, no? Pwede nyo kasing gamitin na wireless yung camera connection between QDSLR dashboard and the camera, no? Tapos, syempre, ito, sa photo studio nyo, pwede rin nyo siyang gamitin kasi naka-mirror lang naman yan, no? And at the same time, nasisave din yung photo dito sa ating laptop, no? Tapos, isa pang gamit dyan, yung Photoman, no? So, magagamit nyo to in combination dun sa DSLR boot, no? So, gagawin ko na lang sa separate tutorial kung paano nyo magagamit as Photoman application itong QDSLR dashboard and yung DSLR boot, no? Tsaka sabi ko nga, kung gusto nyo ng application na to, DM nyo lang ako sa Facebook and TikTok, Boss TV Tutorial, no? So, ayan, kompleto na tayo. Check lang natin kung meron pa tayong nakaligtaan, no? So, tapos na tayo sa camera to monitor or TV, no? Wala tayong application na ginamit dyan. So, recap na lang to. Then, kasi sa pangalawang tutorial natin, camera na tethering. Second tethering way natin is camera to laptop. So, gumamit tayo ng Capture One Pro na wired, no? Wired connection. So, ito yung ginagamit naman sa mga photo studio or portrait studio, no? Yung mga shoot and edit, no? Tapos, yung pangatlong way na ginamit natin sa pag-tether ng camera natin is yung camera to laptop, no? So, yung DSLR boot. Ito naman yung ginagamit sa mga photo boot, no? So, kung nagpo-photo boot kayo o may plano nyo mag-photo boot, ito po yung gagamitin nyo. DSLR boot. Tapos, yung pang-apat na way natin para mag-tether ng camera is camera to laptop or camera as laptop webcam. So, gumamit tayo dito ng video capture device. Na? So, ang gamit naman nito, gagawin yung webcam yung inyong mga DSLR camera. So, ito yung ginagamit sa mga live stream or live selling po, no? So, plano nyo mag-live stream or live selling, ito po yung gagamitin nyo, no? Sundan nyo lang po yung tutorial ko po. Tapos, yung panglimang tethering way natin is yung camera to laptop. So, gumamit tayo ng Canon Utility App, no? Pwede nyo rin gamitin to sa mga studio nyo, portrait studio, kung gusto nyo. Tapos yung pang-anim, gumamit tayo ng camera to laptop pa rin, no? Ang gamit natin yung QDSLR dashboard, no? Wired and wireless connection, no? So meron tayong separate na video niyan, panoorin nyo lang sa channel. So saan ginagamit ulit itong QDSLR dashboard? So ginagamit to kung plano nyo mag food photography, wireless connection. Sobrang useful na itong application na to. Tapos, pangalawa, pwede nyo rin siyang gamitin sa portrait studio nyo or photography studio ninyo, no? Tapos, yung pangatlo, pwede nyo siyang gamitin as photoman, no? Or yung roving photo booth na tinatawag, no? So, yan po yung mga gamit or tethering way, no? Pag-tether ng inyong camera sa laptop or sa monitor nyo, no? So, kung nagustuhan nyo po yung video natin, pa-like and subscribe nila po for more video tutorials po, no? Thank you for watching.